Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasama, sa bawat hibla ng kwento. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, at mga lihim na kayang bumago ng ating kapalaran? Sabi nila, ang bawat desisyon ay may katumbas na kabayaran. Ngunit paano kung ang isang desisyong isinilang mula sa matinding pagmamahal at desperasyon ay magbunga ng pinakamatamis na biyaya at kasabay nito ang pinakamasakit na parusa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala at ang lihim na itinatago sa loob ng mga dingding ng Hacienda Montenegro. Ang gintong sinag ng araw sa probinsya ng Silangan ang unang gumigising kay Tala Serrano. Dahan-dahan itong gumagapang sa maliit, ngunit malinis niyang kwarto sa likod ng malaking bahay, ang mansyon ng mga Montenegro. Para sa iba, ang mga pader ng Hacienda Montenegro ay simbolo ng kapangyarihan at yaman. Para kay Tala, ang mga ito ay saksi. Saksi sa bawat pintig ng kanyang puso, sa bawat luhang pumatak sa dilim, at sa pinakamalaking lihim ng kanyang buhay. Inay, ayaw po magkasya ang mahinang bulong ng 5 taong gulang na si Sinag habang pilit na suot ang sapatos. Ngumiti si Tala at lumuhod sa harap ng anak. Naplos niya ang malambot na buhok nito na kumikinang sa tama ng araw. Anak, baligtad kasi ang suot mo. Halika, tulungan ka ni inay. Habang isinusuot ang sapatos sa tamang paa, hindi napigilan ni Tala na titigan ang mukha ng anak. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng ilong, ang paraan ng pagngiti nito, lahat ay isang paalala. Isang matamis at masakit na paalala ng lalaking pinakamamahal niya, ang amo niyang si Alon Montenegro. Inay, darating po ba si Sir Alon ngayon? Tanong ni Sinag, ang mga matay puno ng pag-asa. Isang kurot ang naramdaman ni Tala sa kanyang puso. Siguro anak, marami kasing ginagawa si Sir Alon. Alam mo na, para sa pagiging mayor niya. Itinatali ni Tala ang buhok ni Sinag, hinigpitan ng pagkaka-ponytail. Ayan, ang ganda-ganda na ng prinsesa ko. Bulong niya, kasabay ng isang halik sa noo ng bata. Ang simpleng tagpong ito, ang kanilang munting mundo, ang tanging yaman ni Tala. Isang yamang itinayo niya sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Hapon na nang dumating ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Alon. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ni Tala ang pagbaba nito. Baka sa mukha ni Alon ang pagod ng maghapong pangangampanya. Niluwagan nito ang kurbata at nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang saglit. Isang saglit na tumagal ng habambuhay para kay Tala. Tila mga paru-parong nagwawala ang kanyang sikmura. Agad siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa pagpupunas ng mesa. Ngunit sa sulok ng kanyang mata, nakita niya itong napangiti ng bahagya bago tuluyang pumasok sa loob. Ang mga ganitong maliliit na sandali ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ng kaunting pag-asa, kahit alam niyang hanggang doon na lamang iyon. Tala, nasaan ang merienda ko? Ang matinis na boses na yon ay pumunit sa katahimikan. Si Dalisay Imperial, ang maganda, mayaman at opisyal na kasintahan ni Alon, ay pumasok sa kusina na parang isang reyna. Nakataas ang kilay nito habang sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Nakahanda na po, Ma'am Dalisay. Magalang na sagot ni Tala. Itinuro ang tray ng juice at sandwiches sa lamesa. Lumapit si Dalisay ngunit hindi kumuha ng pagkain. Sa halip, ginamit nito ang kanyang daliri para punasan ang ibabaw ng countertop at ipinakita ang bahagyang alikabok sa dulo nito. Anong klaseng paglilinis ito? Alam mo ba kung gaano kasensitibo ang balat ko sa alikabok?
Kung hindi mo kayang gawin ng maayos ang trabaho mo, maraming iba dyan ang nag-aabang sa pwesto mo. Bawat salita ay parang sampal. Napatungo na lang si Tala. Hawak ng mahigpit ang basahan sa kanyang kamay. Narinig niya ang pagbaba ni Alon sa hagdan. Dalisay, tama na yan. Pagod na ang mga tao, sabi ni Alon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkadismaya. I'm just trying to maintain a standard, darling. This is your house, the future mayor's house. Everything should be perfect, sagot ni Dalisay. Saka kumapit sa braso ni Alon na parang tropeo. Habang pinagmamasdan sila ni Tala, ang perpektong magkasintahan sa mata ng lahat, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang alaala ng isang gabing madilim, isang gabi ng kahibangan, 5 taon na ang nakalilipas. Ang gabi kung saan ang pag-ibig at desperasyon ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na babago sa kanilang lahat magpakailanman. Ang gabi kung saan ninakaw niya ang pagkakataong maging ina sa anak ng lalaking hinding-hindi magiging kanya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang tawa ni Sinag mula sa hardin. Napatingin din si Alon sa direksyon ng boses. Ngumiti siya nang makita ang bata na masayang naglalaro. Kasama ang alagang tuta. Lumakad siya papalapit sa bintana at tila nakalimutan ang presensya ni Dalisay. Pinanood ni Tala ang bawat galaw ni Alon. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon sa mukha nito habang pinagmamasdan si Sinag. Isang damdamin ng takot at pag-asa ang sabay na gumapang sa kanyang dibdib nang papalubog na ang araw at paalis na si Alon para sa isang hapunan kasama ang kanyang ama. Dumaan siya sa hardin kung saan naglalaro pa rin si Sinag. Huminto siya. Hi, Sinag, bati niya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hello po, Sir Alon. Masiglang sagot ng bata. Bahagyang nahihiya. Lumuhod si Alon para magpantay sila ng bata. Mag-ingat ka sa paglalaro, ha? Sabi niya, at ginulo ng bahagya ang buhok nito. Ngunit bago siya tumayo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa likod ng kanang tainga ni Sinag, sa ilalim ng nakapusod nitong buhok, may isang maliit na nunal. Isang pamilyar na nunal. Natigilan si Alon. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nunal na yon. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Tala na parang isang estatwa. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alon. Ang simpleng pagtataka ay napalitan ng isang malalim at nakakabahalang pagkalito. Itinaas ni Alon ang kanyang tingin mula sa bata patungo sa kanya. Ang mga mata niya ay hindi na naglalaman ng pagod o ng simpleng paghanga. Ngayon, puno na ito ng isang tanong. Isang tanong na walang boses, ngunit umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Yumanig sa mundo ni Tala hanggang sa pinakaugat nito. Ang imahe ng nunal sa likod ng tainga ni Sinag ay sumunod kay Alon Montenegro hanggang sa hapunan niya kasama ang kanyang ama. Sinunog nito ang kanyang isipan. Mas matingkad pa kaysa sa mga ilaw ng Villa Arcangel na kanilang dinaraanan. Ang tanong sa kanyang mga mata nang tignan niya si Tala. Isang tanong na hindi niya kayang bigkasin ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mabigat at puno ng kahulugan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang karaniwang katahimikan ng kanyang malawak na pag-aari ay tila nangungutya sa kanya. Pumasok siya sa kanyang pribadong silid-aklatan. Isang lugar na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay parang isang kulungan para sa kanyang naguguluhang isip. Sa isang sulok, binuksan niya ang isang antigong aparador na yari sa Nara. Mula sa loob, kinuha niya ang isang makapal at nababalutan ng katad na photo album. Ang album ng kanyang kabataan. Umupo siya sa kanyang silyang umiikot. Ang bawat pahina ay naglalabas ng amoy ng lumang papel at mga nakaraang alaala. Huminto siya sa isang litrato.
Siya, 5 taong gulang, nakangiti habang nakaupo sa balikat ng kanyang yumaong ina. Itinapat niya ang album sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naroon pa rin si Sinag. Tinutulungan ni Tala na hulihin ang mga alitaptap na lumilipad sa hardin. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ang bata. Ang paraan nito ng pagtawa, ang pagpadyak ng mga paa sa tuwa, ang kislap sa mga mata nito habang hinahabol ang mga ilaw. Isang pambihirang pagkakataon. Iyon ang sinisigaw ng kanyang lohikal na pag-iisip. Libo-libong tao ang maaring magkaroon ng ganoong nunal. Ngunit hindi maikakaila ng puso niya ang kakaibang koneksyon. Ang tila hindi nakikitang lubid na humihila sa kanya palapit sa batang yon sa tuwing nakikita niya ito, ang batang anak ng kanyang kasambahay. Kinabukasan, ang tensyon ay mas naging kapansin-pansin. Habang nag-aalmusal, hinarap siya ng kanyang ama, si Don Lino Montenegro, isang lalaking ang bawat salita ay may bigat ng batas sa loob ng hasyenda. Alon, bumababa ng 2% ang ratings mo sa huling survey, diretsong sabi ni Lino. Hindi man lang inaalis ang tingin sa hawak na dyaryo. Kailangan nating gumawa ng malaking hakbang. Kailangan mong pakasalan si Dalisay bago ang eleksyon. Hindi sumagot si Elon. Pinaglaruan lamang niya ang pagkain sa kanyang plato. Ang pamilya imperial ang pinakamalaking taga-suporta natin. Isang kasal ang magpapatibay hindi lang sa kampanya mo, kundi sa kinabukasan ng pangalan ng mga Montenegro. Patuloy ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito ay may diin na sa bawat salita. Huwag mong hayaang isang maliit na pag-aalinlangan ang sumira sa lahat ng pinaghirapan natin. Inaayos ko na po, Papa. Maikling tugon ni Alon. Ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Sa isang maliit na nunal at sa mga matang puno ng lihim ni Tala. Sa pag-asang makahanap ng kahit anong kasagutan, sinadya niyang dumaan sa kusina kung saan alam niyang naroon si Tala. Nakita niya itong nag-iisa, nagpupunas ng mga pinggan. Tala, tawag niya. Nagulat si Tala at muntik nang mabitawan ang hawak na plato. Sir Alon, kailangan niyo po ba ng kape? Tanong nito, halatang umiiwas sa kanyang mga mata. Hindi na. Kumusta si Sinag? Tanong niya. Sinisikap na maging kaswal ang tono. Mabuti naman po, sir. Nasa eskwela na po siya. Mabuti naman, sabi ni Alon, humakbang palapit. Alam mo Tala, matagal ka nang nagsisilbi sa amin, pero ni minsan, hindi mo na ikwento sa akin, sino nga pala ang ama ni Sinag? Ang tanong ay tumama na parang kidlat. Nakita ni Alon kung paano namutla si Tala. Ang mga kamay nito na nagpupunas ng plato ay nagsimulang manginig. Nasa malayo po siya, sir. Halos pabulong na sagot nito. Nagtatrabaho po sa barko. Isang kasinungalingan. Alam ni Elon na kasinungalingan iyon. Nakita niya ito sa paraan ng pag-iwas ng mga mata nito, sa panginginig ng kanyang boses. May itinatago si Tala. At ang lihim na yon ay may kinalaman kay Sinag. Gabi na nang harapin siya ni Dalisay sa sala. Ang mukha nito ay puno ng pagtatampo. Alon, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa parang wala sa sarili mo. Reklamo nito habang yumayakap sa kanyang braso. You're becoming so cold and distant. May problema ba tayo? Pagod lang ako sa kampanya, Dalisay. Sagot niya, marahang tinatanggal ang pagkakayakap nito. Ang pabango ni Dalisay na dati gusto niya ay tila nakakasakal na ngayon. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala lamang sa kanya ng mga obligasyong hindi niya matakasan. Ang gabing iyon ay may mahalagang hapunan sa mansyon. Naroon ang mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, mga importanteng politiko na susuporta sa kanyang kandidatura. Ito ang perpektong entablado para ipakita ang pagkakaisa ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa probinsya. Si Elon
ay nakaupo sa tabi ni Dalisay, pilit nang ngumingiti at nakikipag-usap, habang ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang biglang humawak si Dalisay sa kanyang ulo. "Darling, I feel dizzy," mahinang sabi nito. Sapat lang para marinig ni Alon. Tumingin si Alon sa kanya, nag-aalala. "Are you okay? Gusto mo ng tubig?" Umiling si Dalisay. Ang kanyang paghinga ay tila bumibigat. "Hindi, parang umiikot ang paningin ko." Sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, sa ilalim ng maningning na ilaw ng kanilang chandelier, ang mga mata ni Dalisay ay pumikit. Ang kanyang katawan ay nawalan ng lakas at bumagsak, diretso sa mga bisig ni Alon. Nagkaroon ng kaguluhan, napatayo si Don Lino. Ang mga bisita ay nagbulungan at si Alon, habang yakap-yakap ang tila walang malay na si Dalisay, ay naramdaman ang paghigpit ng isang bitag sa kanyang leeg. Wala siyang naramdamang pag-aalala. Ang naramdaman niya ay isang malamig na takot. Ang takot ng isang taong alam na wala na siyang kawala. Ang pagkawalang malay ni Dalisay ay nagdulot ng dagliang pagtatapos sa hapunan. Mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid ng silid kainan, napanood ni Tala ang lahat na parang isang pelikulang mabagal ang takbo. Ang pag-aalala sa mukha ni Don Lino, ang pagkataranta ng mga bisita, at si Alon na buhat-buhat si Dalisay paakyat sa hagdan. Ang mukha ay hindi mabasa, isang maskara ng obligasyon at pagkalito. Isinara ni Tala ang pinto ng kusina. Ang tunog nito ay tila isang tuldok sa kanyang mga munting pangarap. Narinig niya ang pagdating ng pampamilyang doktor. Narinig niya ang mga bulungan ng ibang katulong. Ngunit ang tanging naririnig talaga niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib, isang ritmong puno ng takot. Makalipas ang halos isang oras, bumaba ang doktor kasama si Don Lino. Ang mukha ng matandang Montenegro ay seryoso, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Pumasok sila sa silid-aklatan at ilang sandali pa ay ipinatawag si Alon. Hindi mapakali si Tala. Nagkunwari siyang nag-aayos ng mga palamuti sa pasilyo, sapat na malapit para marinig ang anumang pag-uusap. Ang pinto ng silid-aklatan ay bahagyang nakaawang at doon nakita niya ito. Nakaupo si Dalisay sa isang silya. Ang kanyang pagkukunwaring kahinaan ay napalitan ng isang mahinhing ngiti. Inabot niya ang isang maliit na sobre kay Alon. Sa tabi nito, si Don Lino ay nakangiti mula tenga hanggang tenga, isang ngiting hindi pa nakikita ni Tala kailanman. "Congratulations, anak! Magiging ama ka na." Ang umalingaw-ngaw na boses ni Don Lino, tumatagos sa kahoy na pinto. Tumatagos sa puso ni Tala, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Sumilip siyang muli. Nakikita niya ang pagbukas ni Alon sa sobre. Inilabas nito ang isang litrato. Isang maliit, itim at puting imahe ng isang ultrasound. Isang biyaya. Isang kasinungalingan. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang balita mismo. Ito ay ang reaksyon ni Alon. Hindi nakita ni Tala ang saya sa mga mata nito. Walang ngiti. Sa halip, nakita niya ang pagtiim ng kanyang bagang. Nakita niya ang dahan-dahan nitong pagyukom ng kamao sa kanyang gilid. Ang mga mata nito ay nakatitig sa litrato na parang isang sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Alon ay hindi masaya. Siya ay nakakulong. At ang katotohanan yon ay nagdulot ng mas matinding kirot sa puso ni Tala kaysa sa mismong balita ng pagbubuntis. Dahil sa kabila ng lahat, ang tanging hangad niya ay ang kaligayahan ng lalaking minamahal niya. Kahit pa nangangahulugan iyon na hindi ito magiging sa piling niya, hindi na niya kinayang manatili pa roon. Bawat segundo ay parang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan at walang ingay, tumalikod si Tala at halos takbuhin ang pasilyo pabalik sa kanyang munting silid. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto nang walang tunog.
Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nakita niya si Sinag, mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Ang payapang mukha ng kanyang anak, ang inosenteng paghinga nito, ang naging huling tulak para tuluyang bumigay ang kanyang pinipigil na damdamin. Napaluhod siya sa sahig, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy, mainit at walang tigil, ngunit walang ingay. Isang tahimik na pagtangis, isang pagdadalamhating hindi niya maaaring isigaw. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang bawat hikbi na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang bawat luhang pumatak ay para kay Alon na nakakulong, para sa sarili niyang bigong pag-ibig, at para kay Sinag, ang bunga ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi magiging tama sa mata ng mundo. Kinabukasan, ang balita ay kumalat na parang apoy. Ipinag-utos ni Don Lino ang isang mabilis na press conference sa mismong sala ng hasyenda. Ang buong mansyon ay napuno ng mga mamamahayag at mga kumukutitap na ilaw ng kamera. Mula sa kusina, pinanood ni Tala ang lahat. Nakita niya si Dalisay, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, nakangiti at mahinhing, humahawak sa kanyang tiyan. Ang galing niyang umarte. Bawat galaw niya ay kalkulado para makuha ang simpatsya ng lahat. Sa tabi niya ay si Alon, nakatayo na parang isang matikas na estatwa. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At si Don Lino, nasa gitna nila. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Ito ay isang biyaya hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa buong probinsya ng Silangan. Buong pagmamalaking pahayag ni Don Lino sa mga mikropono. Isang bagong henerasyon ng Montenegro ang paparating, kasabay ng isang bagong simula para sa ating bayan sa ilalim ng pamumuno ng aking anak. Ang bawat palakpak ay parang dagundong sa pandinig ni Tala. Ang bawat flash ng kamera ay parang kidlat na bumubulag sa kanya. Ang lahat ay isang perpektong dula at siya ang manunood na alam ang madilim na katotohanan sa likod ng entablado. Ang kanyang pag-asa na minsan ay sinliwanag ng isang tala sa gabi ay tuluyan ng nilamon ng isang artipisyal na araw. Nang matapos ang kaguluhan at umalis na ang mga taga-media, bumalik sa isang pekeng katahimikan ang mansyon. Gabi na nang magkasalubong ang landas nila ni Alon sa isang hindi mataong pasilyo. Galing ito sa hardin, habang si Tala naman ay papunta sa silid ni Sinag. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Alon, nakita ni Tala ang isang bagyo, isang pinaghalong galit, pagkabigo, at isang kalungkutang hindi nito maipakita sa iba. Tila may gusto itong sabihin, ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. "Sir," ang tanging nasambit ni Tala. Hindi sumagot si Alon. Sa halip, ang tingin niya ay napunta sa kamay ni Tala, kung saan hawak niya ang isang suklay na may ilang hibla ng buhok ni Sinag. Nagpatuloy sa paglakad si Alon, ngunit bago siya tuluyang lumampas, huminto ito. Sa isang iglap, kinuha nito ang isang hibla ng buhok mula sa suklay. Isang kilos na napakabilis at napakatahimik na kung hindi lang nakatitig si Tala, ay hindi niya sana mapapansin. Nakita niya kung paano marahang isinara ni Alon ang kanyang palad. Ikinukubli ang maliit at kulot na hibla ng buhok. Hindi ito nagsalita. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad palayo. Ang kanyang likod ay tuwid at matatag. Ngunit para kay Tala, ang kilos na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo. Ang puso ay muling kumakabog ng mabilis. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin yon. Ngunit alam niya, sa gabing iyon ng mga kasinungalingan, isang maliit na piraso ng katotohanan ang hawak na ngayon ni Allen. At hindi niya alam kung yun ba ay magiging simula ng kanyang kaligtasan o ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ang maliit na hibla ng buhok ni Sinag ay parang isang baga sa palad ni Alon Montenegro. Isang munting piraso ng katotohanan
sa gitna ng isang karagatan ng mga kasinungalingan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gumawa siya ng isang desisyon. Sa isang malayong bayan na 2 oras ang biyahe mula sa Villa Arcangel, sa isang maliit at hindi kilalang laboratorio, doon niya dinala ang kanyang pag-asa at takot. Suot ang isang baseball cap at salaming pang-araw kahit pa maulap, pumasok siya iiyay sa loob ng klinika. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Maingat niyang inilabas ang 2 maliliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Ang isa ay may label na "Ako." Naglalaman ng ilang hibla ng sarili niyang buhok. Ang isa naman, na may label na "Bata," ay naglalaman ng gintong buhok ni Sinag. "Pa-expedite ko sana, miss," sabi niya sa babaeng nasa counter. Sinadyang baguhin ng bahagya ang kanyang boses. "Kahit magkano, babayaran ko." Ang mga sumunod na araw ay parang isang mabagal na pagmartsa sa impyerno. Para kay Alon, ang bawat oras ay isang pagtitiis. Kinailangan niyang gampanan ang kanyang papel ng walang pagkukulang. Ang papel ng isang masayang mapapangasawa, ang papel ng isang sabik na magiging ama, ang papel ng isang matatag na kandidato. Isang umaga, isinama siya ni Dalisay sa isang sikat na photo studio para sa isang maternity shoot na ilalathala sa isang lifestyle magazine. Ang buong lugar ay puno ng mga artipisyal na bulaklak at masasayang kulay. "Okay, Sir Alon, yakapin niyo po si Ma'am Dalisay from behind," sabi ng litratista. "At ilagay niyo po ang kamay niyo sa tiyan niya. Yes, ganyan. Isipin niyo po ang future baby niyo." Sinunod ni Alon ang utos. Habang nakapatong ang kanyang kamay, sa patag pa ring tiyan ni Dalisay, at habang ang peking ngiti ay nakaplasta sa kanyang mukha para sa kamera, ibang bata ang nasa isip niya. Si Sinag na may nunal sa likod ng tainga. "Perfect!" Dan sigaw ng litratista habang sunod-sunod ang pag-flash ng ilaw. Sa bawat kislap, pakiramdam ni Alon ay lalo siyang nabulag sa katotohanan. Pag-uwi nila, ang pagpapanggap ay nagpatuloy. Naging sentro ng atensyon si Dalisay sa hasyenda. Araw-araw, may mga regalo at bulaklak na dumarating. Ang mga utos niya ay naging batas. Ngunit habang tumatagal, mas lalong napapansin ni Alon ang mga bitak sa kanyang perpektong pagkilos. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Dalisay mula sa nakabukas na pinto ng library. Mahina ito ngunit sapat na para marinig niya. "Wala na akong pakialam kung anong gagawin mo. Kailangan ko ng pera. Naiintindihan mo ba?" May diing sabi ni Dalisay sa kausap nito sa telepono. "Oo. Oo, kinukuha ko na nga mula sa campaign funds. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman. Basta siguraduhin mong hindi ka magpapakita." Natigilan si Alon sa labas ng pinto. Campaign funds? Ang pera ng mga taong nagtitiwala sa kanya? Ang dugo niya ay nagsimulang kumulo. Kinabukasan, habang nasa sala ang lahat at masayang nag-uusap tungkol sa nalalapit na kasal, biglang nag-ring ang telepono ni Dalisay. Ngumiti ito at nagpaalam. "Excuse me, it's my wedding planner." Sinundan siya ng tingin ni Alon. Nakita niya itong pumanik sa ikalawang palapag at pumasok sa balkonahe. Dahan-dahan at walang ingay, sumunod si Alon. Tumayo siya sa likod ng isang malaking haligi, sapat na malapit para marinig ang usapan. "Hindi pa sapat ang naipadala ko?" Narinig niyang bulong ni Dalisay sa telepono. Ang boses ay puno ng pagkainis. "Ginagawa ko na ang lahat. Malapit ko nang makuha ang lahat ng gusto ko. Kaya umayos ka. Isang pagkakamali mo lang, pareho tayong babagsak." Napakunot ang noo ni Alon. Hindi yun boses ng isang taong kausap ang kanyang wedding planner. Iyon ay boses ng isang taong desperado. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Pagkatapos magpaalam ni Dalisay na maaga siyang matutulog dahil sa morning sickness, naghintay si Alon.
Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, pumasok siya sa silid kung saan ito natutulog. Sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ang isang baso ng wine. Halos ubos na ang laman. Kumunot ang niya. Hindi ba't dapat ay umiiwas siya sa alak dahil sa sanggol? Ang kanyang pagdududa ay lumalim. Pagkalipas ng ilang araw ng paghihintay na parang walang katapusan, dumating din ang sandaling iyon. Habang nasa isang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang campaign team, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula sa laboratorio. Ang subject line ay 2 salita lamang, ngunit para itong isang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib, resulta ng pagsusuri. Nagpaalam siya sa pagpupulong, sinabing meron siyang emergency. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ang pinto ay nakalock. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ng email. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang attachment ay isang PDF file. Nag-download ito ng napakabagal. Bawat porsyento ay isang pagpapahirap. At nang sa wakas ay bumukas ito, ang mga salita at numero ay tila lumukso mula sa screen. Paternity test result. Alleged father. Echo child. Bata. At sa ibaba, sa ilalim ng mga technical na detalye at mga marker ng DNA, naroon ang konklusyon, nakasulat sa makapal at itim na letra, isang pariralang babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Probability of paternity, 99.999% na pahawak si Alon sa kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga, sisinag. Ang anak ni Tala, ang anak niya. Isang nag-uumapaw na halo ng galit at isang hindi maipaliwanag na kagalakan ang bumalot sa kanya. Galit dahil niloko siya, kagalakan dahil ang koneksyon na kanyang naramdaman ay totoo. Hindi siya nababaliw, tumayo siya. Ang kanyang isip ay malinaw na ngayon. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng kasinungalingan, lahat ay kailangang matapos. At alam niya kung sino ang una niyang haharapin. Ang mga salitang 99.9999% ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Alon na parang sirang plaka. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa mouse ng computer. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw sa galit. Galit dahil sa panlilinlang, sa mga taon ng kasinungalingang itinago sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahaging hindi niya inaasahan na nakaramdam ng isang kakaibang kaligayahan, isang kagalakang halos magpasabog sa kanyang dibdib. Totoo. Ang koneksyon, ang pagiging pamilyar, ang nunal, lahat ay totoo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ang bawat segundo na nagpapatuloy ang pagpapanggap na ito ay isang insulto. Tumayo siya. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak. Lumabas siya ng kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Dinaanan niya ang mga katulong na bumabati sa kanya, ngunit hindi niya sila pinansin. Isang tao lang ang kailangan niyang makita. Nakita niya si Tala sa malaking silid-aklatan ng mansyon, maingat na nag-aalis ng alikabok sa mga libro. Ang paraan ng paggalaw nito, ang katahimikan nito, ang simpleng presensya nito, lahat ay tila isang malaking pangungutya sa nag-aalab na bagyo sa loob niya. Habang nagpupunas ng isang hilera ng mga libro, naramdaman ni Tala ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang isang presensyang mabigat bago pa man niya ito makita. Paglingon niya, naroon si Alon, nakatayo sa may pintuan. Ang paraan ng pagtayo niya, ang tensyon sa kanyang mga balikat, at ang apoy sa kanyang mga mata ay nagpadala ng malamig na kaba sa buong katawan ni Tala. Sir Alon? Mahina niyang tanong. Hindi ito sumagot. Sa halip, pumasok ito sa loob at isinara ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Ang tunog ng paglak nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan,
Isang tunog na nagsasabing walang sino man ang maaaring pumasok at walang sino man ang maaaring lumabas. Hinarap niya si Tala. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang parehong takot na nakita niya noong una niya itong tinanong tungkol sa ama ni Sinag. Ngunit ngayon, wala nang puwang para sa mga palusot. 5 taon. Simula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pinipigilang galit. 5 taon mo akong ginawang tanga. Tala. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito na mabilis na napalitan ng pagkaunawa at mas matinding takot. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Humakbang si Alon palapit. Ang bawat hakbang ay nagpapaliit sa mundo nilang dalawa. Huminto siya ng isang dipa na lang ang layo nila. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang screen kung saan nakasulat ang resulta ng DNA test. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Nakita niya ang sandaling nabasa ito ni Tala. Nakita niya kung paano nawalan ng kulay ang mukha nito, kung paano nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, at kung paano nagsimulang mamuo ang mga luha. Ang mga numero at salita sa screen ay parang mga sundang na tumusok sa puso ni Tala. Ito na. Ito na ang katapusan. Ang lihim na iningatan niya ng buong buhay niya ay nabunyag na. Alon. Ang pangalan niya ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin, isang pakiusap. Bakit? Tanong ni Alon. Ang boses ay bahagyang pumiyok sa bigat ng emosyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo hinayaang lumaki ang anak ko na hindi ako kilala? Na tinatawag akong Sir. Ang mga luha ni Tala ay tuluyan ng bumuhos. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Alon. Ang gusto kong malaman ay bakit. Sigaw ni Alon. Ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong silid, yumanig sa kaluluwa ni Tala. Dahil mahal na mahal kita. Sigaw din ni Tala pabalik. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Ang lahat ng sakit, lahat ng pag-ibig, lahat ng desperasyon na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Mahal kita, Alon. Pero alam kong kailanman ay hindi mo ako mapapansin. Isa lang akong kasambahay at noong gabing iyon, lasing ka. At si Ma'am Dalisay, nakita ko kayo. At sa sobrang sakit, sa sobrang desperasyon, ginawa ko ang isang bagay na mali. Alam kong mali. Pero iyon lang ang paraan para magkaroon ako ng isang piraso mo na mananatili sa akin habang buhay. Patawarin mo ako. Patawad. Ang kanyang mga salita ay nauwi sa mga hikbi. Napaupo siya sa sahig. Hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang katawan ay nanginginig sa tindi ng pag-iyak. Ang pag-amin ni Tala, ang hilaw at masakit na katotohanan sa kanyang mga salita ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa galit ni Alon. Nakita niya ito sa sahig, durog, kahabag-habag at puno ng pagsisisi. Ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng ibang emosyon, pag-unawa. Habang pinagmamasdan niya si Tala na umiiyak, hindi na isang manlilinlang ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang babaeng nagmahal ng sobra. Isang babaeng itinulak ng sistema at ng sarili niyang mga damdamin sa isang desperadong hakbang. Naalala niya ang sarili niyang pagkabulag, ang kanyang pagwawalang bahala sa mga tingin nito, sa mga maliliit na kilos nito. Siya rin ay may kasalanan. Lumuhod si Alon sa harap niya. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, isang kilos na nagmula diretso sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan at buong ingat, hinaplos niya ang pisngi ni Tala. Pinupunasan ang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Naramdaman niya ang panginginig nito sa kanyang pagdampi. Mali ang ginawa mo, Tala. Bulong niya.
Ang kanyang boses ay malumanay na ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, binigyan mo ako ng pinakamagandang regalo sa buong buhay ko. Itinaas ni Tala ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwalang pag-asa. Ngunit bago pa man may masabi ang sino man sa kanila, isang bagong alaala ang pumasok sa isip ni Tala. Isang alaala ng panganib. "Alon," sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Mag-ingat ka kay Dalisay. Sa tingin ko, hindi siya buntis. Nakita ko siyang uminom ng alak noong isang gabi." Ang mga salita ni Tala ay tumama kay Alon na parang malamig na hangin. Ang pag-inom ng alak, ang mga lihim na tawag sa telepono, ang pagnanakaw sa campaign funds. Ang mga pira-pirasong katotohanan ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang mas madilim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Ang pag-amin ni Tala sa silid-aklatan ay hindi nagdulot ng katapusan, bagkus ay isang bagong simula. Isang simula na mapanganib at puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya nag-iisa. Ang haplos ni Alon sa kanyang pisngi, ang pag-unawa sa mga mata nito, iyon ang naging sandata niya. Kinagabihan, sa ilalim ng dilim, nagkita sila ni Alon sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, sa likod ng mga mayayabong na halaman ng rosal. "Kailangan nating malaman ang katotohanan, Tala," mahinang sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Pero hindi ako pwedeng kumilos ng hayagan. Ang aking ama, si Dalisay, babantayan nila ang bawat galaw ko. Ikaw lang ang makakalapit sa kanya." Tumingin si Tala sa mga mata ni Alon. Nakikita ang tiwala at pag-aalala roon. Tumango siya, isang tahimik na pangako. "Gagawin ko po, sir." "Alon." Pagtatama nito sa kanya, ang boses ay mas malambing. "Tawagin mo akong Alon, lalo na kapag tayong dalawa lang." Isang munting ngawangiti ang sumilay sa labi ni Tala. Sa gitna ng panganib, isang maliit na bulaklak ng pag-asa ang sumibol. "Gagawin ko, Alon. Para sa'yo. At para kay Sinag." Mula sa araw na yon, nagbago ang pananaw ni Tala. Ang bawat gawaing bahay ay naging isang pagkakataon para magmasid. Ang paglilinis sa kwarto ni Dalisay, ang paghahain ng pagkain, ang pag-aabot ng telepono nito. Lahat ay ginawa niya ng may bagong layunin. Napansin niya kung paano naging iritable si Dalisay, kung paano ito palaging nakadikit sa telepono, at kung paano ito madalas sumasakit ang ulo, lalo na kapag nababanggit ang tungkol sa pera. Isang hapon, habang nag-ayos si Tala ng mga bulaklak sa sala, narinig niya ang pagmamadaling pagbaba ni Dalisay sa hagdan, kausap ang isang tao sa telepono. "Oo na, papunta na ako. Hintayin mo ako dyan at huwag kang gagawa ng kahit anong eskandalo." Galit na sabi nito, bago ibaba ang tawag. Kinuha nito ang kanyang mamahaling bag at nagmamadaling lumabas ng mansyon. Sinasabi sa driver na may pupuntahan lang siyang charity meeting. Isang malakas na kutob ang naramdaman ni Tala. Ito na ang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng kaunting pera sa kanyang pitaka. Nagpaalam sa kapwa katulong na bibili lang ng gamot para kay Sinag at sumunod. Sumakay siya ng tricycle. Sinasabi sa driver na sundan ang itim na sasakyan sa harapan nila sa isang maingat na distansya. Ang puso ni Tala ay dumadagundong sa bawat metro na kanilang tinatahak. Ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng isang bagay na ganito kapangahas. Dinala sila ng sasakyan ni Dalisay sa isang bahagi ng lungsod na malayo sa mga eleganteng lugar na karaniwan nitong pinupuntahan. Huminto ito sa tapat ng isang mumurahing hotel. Nagkubli si Tala sa likod ng isang tindahan sa kabilang kalye. Nakita niya ang pagbaba ni Dalisay sa sasakyan
Litong-litong lumingalinga bago pumasok sa loob. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaking nakasuot ng kupas na polo shirt, mukhang magulo at may itsurang sugarol ang sumunod na pumasok. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang kinukuha ang kanyang lumang cellphone. Naghintay siya at pagkatapos ng halos kalahating oras, lumabas silang dalawa. Ang lalaki ay mayabang na nagbibilang ng isang makapal na pligo ng pera. Si Dalisay naman ay mukhang galit na galit. Bago sila maghiwalay, kitang-kita ni Tala ang paghawak ng lalaki sa baywang ni Dalisay sa isang paraang napakapamilyar. Itinaas ni Tala ang kanyang telepono. Click! Ang kalidad ng litrato ay malabo, ngunit sapat na para makilala ang dalawang tao. Sapat na para maging ebidensya. Nang makabalik sa hasyenda, ang kaba sa dibdib ni Tala ay napalitan ng determinasyon. Ngunit kasabay nito, tila naramdaman ni Dalisay na may nagmamasid sa kanya. Naging mas malupit ito kay Tala. Bawat maliit na pagkakamali ay pinalalaki nito. Isang araw, habang naglilinis si Tala sa pasilyo malapit sa kwarto ni Dalisay, narinig niya itong may kausap na naman sa telepono. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na naubos na sa utang mo sa kasino ang huling ibinigay ko? Galit na bulong ni Dalisay. Oo, kumuha na ulit ako mula sa pondo ng kampanya ni Alon, pero hindi ito pwedeng magtuloy-tuloy. Malapit na ang audit. Napahawak si Tala sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Pagnanakaw, iyon ang ginagawa ni Dalisay. Biglang bumukas ang pinto. Nahuli siya ni Dalisay na nakatayo roon. Anong ginagawa mo dyan? Nakikinig ka ba sa usapan ko? Sigaw nito. Ang mga mata ay nanlilisik. Ay, hindi po ma'am. Naglilinis lang po ako. Nanginginig na sagot ni Tala. Hinablot ni Dalisay ang basahan mula sa kamay ni Tala at itinapon ito sa sahig. Sinungaling! Lumayas ka sa paningin ko. Baka nakakalimutan mo. Isang salita ko lang sa don. Mapapalayas ka sa pamamahay na ito kasama ng bastarda mong anak. Ang salitang bastarda ay tumama kay Tala na parang isang malakas na sampal. Ngunit sa halip na matakot, isang apoy ang nag-alab sa loob niya. Hindi para sa kanya, kundi para kay Sinag. Nang gabing iyon, may isang malaking charity ball na dinaluhan si Don Lino at Dalisay. Si Alon ay nagdahilang masama ang pakiramdam para maiwasan ang pagsama. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para kay Tala. Alam niyang mali ang gagawin niya, ngunit kailangan niyang makahanap ng matibay na katibayan. Nang sigurado ng tahimik na ang buong bahay, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Dalisay. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nagtungo siya sa aparador. Sa likod ng mga nakahanger na mamahaling damit, sa ilalim ng isang tumpok ng mga designer na sapatos, nakita niya ang isang simpleng kahon ng sapatos. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, hindi mga sapatos ang laman. Ang laman nito ay mga resibo mula sa iba't ibang kasino, mga papel ng sangla. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang isang papel na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang kopya ng ultrasound, ang parehong ultrasound na ipinakita ni Dalisay sa lahat. Ngunit nang suriin niya ito ng malapitan, nakita niya ang maliliit na pixel. Ang papel ay ordinaryong bond paper, halatang inimprenta lang mula sa internet. Hawak na niya ang patunay, ang katotohanan, ang simula ng pagbagsak ni Dalisay. Habang nakatitig siya sa pekeng ultrasound, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan mula sa labas. Ang tunog ng papalapit na sasakyan ni na Don Lino. Sila na iyon. Umuwi sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang alon ng panik ang bumalot kay Tala. Kailangan niyang makaalis doon. Mabilis niyang kinuha ang pekeng ultrasound at ilang resibo ng kasino. Isiniksik sa bulsa ng kanyang uniforme. Maingat niyang ibinalik ang kahon sa dati nitong pwesto at isinara ang aparador.
Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na pabango sa ibabaw ng dresser ni Dalisay. Gumulong ito at nahulog sa sahig na nababalulutan ng makapal na karpet, gumawa ng isang mahinang thud. Pinigil ni Tala ang kanyang paghinga. Hindi ito nabasag, ngunit nailipat ito sa ibang pwesto. Wala na siyang oras. Narinig na niya ang mga boses sa ibaba. Dahan-dahan at halos gumapang, lumabas siya ng kwarto ni Dalisay at isinara ang pinto nang walang tunog. Ilang segundo lang bago bumukas ang pinto sa ibaba at pumasok si Dalisay. Tumatawa sa isang biro ni Don Lino. Nakasandal si Tala sa pader ng madilim na pasilyo. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Hawak niya sa kanyang bulsa ang mga piraso ng katotohanan. Ngunit sa kanyang pagtakas, hindi niya namalayan na sa kanyang pagmamadali, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa at naiwan sa sahig, malapit sa pinto ng kwarto ni Dalisay. Isang maliit na butones mula sa laylayan ng kanyang uniforme. Kinabukasan, si Alon ay isang buhol ng nerbiyos at pag-asa. Naghihintay siya ng tamang tiyempo, isang pagkakataon kung saan wala ang kanyang ama para kausapin si Tala at kunin ang mga ebidensyang nahanap nito. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat pagdaan ni Dalisay sa pasilyo na may pekeng ngiti at kamay na nakahawak sa tiyan ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Ngunit hindi dumating ang pagkakataong yon dahil si Dalisay ay mas tuso at mas mabilis kaysa sa kanyang inaakala. Sa kanyang silid, napansin ni Dalisay ang bote ng pabango na wala sa tamang lugar. Kumunot ang noo niya. Kilala niya ang bawat sulok ng kanyang teritoryo. May pumasok dito. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot. Sinusuri ang bawat detalye. At doon, sa ilalim ng dresser, isang bagay ang kumislap sa tama ng ilaw. Isang maliit na butones. Isang puting butones na pamilyar sa kanya. Ang butones mula sa uniforme ng mga katulong. Mula sa uniforme ni Tala. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Pinagtaksilan siya. Inutusan niya si Alon na umalis para sa isang pekeng meeting ng kampanya. At nang masiguro niyang wala ito sa mansyon, isinagawa niya ang kanyang plano. Hindi niya haharapin si Tala. Hindi niya haharapin si Alon. May isang tao lang siyang kailangang kumbinsihin, ang hari ng Kastilyo. Pumasok si Dalisay sa opisina ni Don Lino Montenegro na walang katok-katok. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Isa siyang perpektong larawan ng isang babaeng nasasaktan at natatakot. Don Lino, tulungan niyo po ako. Hikbi niya. Agad na nakuha ang buong atensyon ng matanda. Dalisay, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ang sanggol! Napatayong sabi ni Lino, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ko na po kaya, Don Lino, sabi ni Dalisay. Ipinapakita ang kanyang telepono. Si Tala po. Tinatrap niya si Alon. Sinisira niya ang pamilya natin. Ipinakita niya ang screen kay Lino. Doon, may isang pekeng pag-uusap sa text message na maingat niyang ginawa. Mga mensahe na di umano'y mula kay Tala, humihingi ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang pananahimik. Pananahimik tungkol sa isang relasyon nila ni Alon at ang bunga nito, si Sinag. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako magbibigay ng pera, ipagkakalat niya na si Alon ang ama ng anak niya para sirain ang kandidatura niya. Ginagamit niya ang bata. Don Lino! Ginagamit niya ang inosenteng bata para sa pera. Dagdag pa ni Dalisay, ang bawat salita ay puno ng lason na binalutan ng awa. Para kay Don Lino, na dati nang mababa ang tingin kay Tala, ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumabas. Ang walang hiyang babaeng iyon,
Dagundong niya. Isang ahas sa sarili kong pamamahay. Natatakot po ako para kay Alon at para sa magiging anak namin. Sabi ni Dalisay, idinagdag ang huling patak ng lason. Baka kung ano pa po ang gawin niya sa amin. Iyon lang ang kailangang marinig ni Don Lino. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Pumunta rito si Alon. Ngayon din, nang pumasok si Alon sa opisina, sinalubong siya ng isang pader ng galit. Nakatayo ang kanyang ama sa likod ng mesa nito. Ang mukha ay parang kulog. Sa isang silya sa gilid, si Dalisay ay tahimik na umiiyak. Ang itsura ay kahabag-habag. Papa, anong nangyayari dito? Tanong ni Alon. Ngunit alam na niya sa kanyang puso na may isang bagay na napakasama ang naganap. Inihagis ni Don Lino ang telepono ni Dalisay sa ibabaw ng mesa. Ipaliwanag mo ito. Ipaliwanag mo kung paano mo hinayaan ang isang hamak na katulong na gawin tayong lahat na tanga. Tiningnan ni Alon ang telepono. Nakita niya ang mga pekeng text message. Isang perpektong bitag. Papa, hindi ito totoo. Isang kasinungalingan ito. Mariin niyang sabi. Tumingin ng may galit kay Dalisay. Hindi totoo? Sigaw ni Lino, idinuro si Dalisay. Tingnan mo ang mapapangasawa mo. Tingnan mo ang ina ng magiging anak mo. Umiiyak siya dahil sa'yo. Dahil sa kapabayaan mo. Pinagtatanggol mo ang babaeng yon laban sa sarili mong pamilya? Hindi niyo naiintindihan, Papa. Si Dalisay ang nagsisinungaling. Pilit ni Alon, ang kanyang boses ay tumataas na rin. Si Tala ang nagsasabi ng totoo. Ang totoo? Ang sigaw ni Don Lino ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang totoo ay malapit na ang eleksyon. Ang totoo ay dinadala ng babaeng iyan ang magiging apo ko sa kanyang sinapupunan. At ang totoo ay hindi ko hahayaang sirain ng isang makating katulong at ng bastarda niyang anak ang pangalan ng mga Montenegro. Napatigil si Alon. Ang pader na itinayo ng kanyang ama ay hindi kayang gibain ng katotohanan. Ang isip nito ay sarado na. Habang nakatayo siyang tulala, nasasaktan sa mga salita ng kanyang ama, ang kanyang mga mata ay napadako kay Dalisay. Sa likod ng mga pekeng luha nito, sa isang saglit na inangat nito, ang kanyang tingin, nahuli niya ito. Isang munting ngiti. Isang ngiti ng tagumpay na napakabilis at napakaliit. Ngunit para kay Alon, iyon ang pinakamalinaw na pag-amin sa lahat. Bago pa man siya makapagsalitang muli, kinuha ni Don Lino ang intercom sa kanyang mesa at pinindot ito ng buong puwersa. Ang kanyang boses, malamig at walang awa, ay bumasag sa natitirang pag-asa ni Alon. Security! Paalisin niyo ang babaeng yan at ang anak niya sa pamamahay ko. Ngayon din. Huwag niyong hayaang may dalhin sila kahit ano. Ang utos ni Don Lino ay parang isang hatol ng kamatayan na mabilis na ipinatupad. Wala pang 5 minuto, 2 security guard na matitipuno ang katawan ang pumasok sa maliit na silid sa likod ng mansyon kung saan si Tala ay kasalukuyang tinuturuan si Sinag na magbasa. Ma'am Tala, pasensya na po. Utos po ni Don Lino. Sabi ng isa sa mga gwardya, ang muka ay walang emosyon. Ngunit ang mga mata ay may bahid ng awa. Napatayo si Tala. Ang libro ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Kahit pa alam na niya sa tankong ng kanyang kaluluwa kung ano ang mangyayari. Pinaaalis na po kayo sa hasyenda. Ngayon din po, sabi ng isa pa. Yumakap ng mahigpit si Sinag sa binti ng kanyang ina. Ang maliliit niyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Inay, saan po tayo pupunta? Walang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata ang isang kalupitang kahit siya ay hindi maintindihan? Ang tanging nagawa niya ay yumuko at yakapin ng mahigpit ang kanyang anak, na para bang sa pagyakap na yon
ay mapoprotektahan niya ito mula sa sakit ng mundo. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa opisina ng Don, si Alon ay nakikipaglaban. "Hindi niyo pwedeng gawin to, Papa." Sigaw niya, hinarangan ang daan ng kanyang ama. "Wala silang kasalanan." "Umalis ka sa dinadaanan ko, Alon," malamig na sabi ni Lino. "Kung gusto mo, pwede kang sumama sa kanila. Pero sa oras na lumabas ka ng pinto kasama ang babaeng iyon, itatakwil kita bilang anak ko. Kalimutan mo na ang pangalan ng Montenegro. Kalimutan mo na ang lahat." Ang banta ay parang isang pader na yelo na humarang kay Alon. Ang kanyang pangalan, ang kanyang mana, ang buong buhay na ipinaglaban niya. Napatingin siya kay Dalisay na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, tahimik na pinapanood ang tagumpay niya. At sa sandaling iyon ng kanyang pag-aalinlangan, nawala ang kanyang pagkakataon. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila nakikisabay sa kalungkutan sa loob ng mansyon. Hinila ng mga gwardiya si Tala palabas. Hindi sila gumamit ng dahas, ngunit ang kanilang paghawak ay mariin at hindi matitinag. "Sandali lang, ang mga gamit namin," pakiusap ni Tala. Ang boses ay basag na. "Wala po kayong pwedeng dalhin, ma'am. Iyon po ang utos," sagot ng gwardiya. Itinulak sila palabas sa pintuan sa likod. Sa gitna ng rumaragas ang ulan, isinara ang pinto sa kanilang likuran. Ang malakas na pag-click ng lock ay ang huling tunog na narinig nila mula sa lugar na tinuring nilang tahanan. Nakatayo si Tala sa gitna ng ulan. Yakap-yakap si Sinag na nagsisimula ng umiyak dahil sa lamig at takot. Ang kanyang manipis na uniforme ay agad na nabasa. Ang kanyang buhok ay dumikit sa kanyang mukha. Wala silang pera, wala silang gamit, wala silang matutuluyan. "Inay, nilalamig po ako." Hikbi ni Sinag, isinubsob ang mukha sa dibdib ng ina. "Shh, anak, tahan na. Hahanap si inay ng paraan," bulong ni Tala. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman. Paanong paraan? Saan sila pupunta? Ang tanging naisip niya ay ang mukha ni Alon. Nasaan siya? Bakit hindi niya sila tinulungan? Ang pag-asang itinayo nila sa hardin ay gumuho na rin, inanod ng malamig na ulan. Sa loob ng mansyon, nakatanaw si Alon mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag. Nakita niya ang dalawang basang-basang figura sa gitna ng hardin, ang kanyang anak. Ang babaeng mahal niya. Itinataboy na parang mga hayop. Isang matinding galit sa sarili ang bumalot sa kanya. Para saan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman? Kung hindi niya kayang protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Bumaba siya ng hagdan, tumatakbo. Sinalubong siya ni Don Lino sa ibaba. "Saan ka pupunta?" tanong ng kanyang ama. "Sa kanila," simpleng sagot ni Alon. "Kung hahakbang ka palabas ng pinto." "Alon, wala na akong pakialam," sigaw ni Alon. Isang sigaw ng paglaya at paghihimagsik. "Kunin niyo na ang pangalan, ang pera, ang eleksyon. Hindi ko ipagpapalit ang anak ko para sa kahit ano sa mga yan." Sa unang pagkakataon, nakita ni Alon ang gulat sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit hindi na siya naghintay ng sagot. Tumakbo siya palabas sa gitna ng ulan, hindi alintana ang pagkabasa. Samantala, naglakad si Tala palayo sa mansyon. Hila-hila si Sinag. Ang bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Ang bawat patak ng ulan ay parang isang luha mula sa langit. Narating nila ang labasan ng hasyenda at tumayo sa ilalim ng maliit na bubong ng isang waiting shed. Doon, sa gitna ng kadiliman at rumaragas ang ulan, niyakap niya ang kanyang anak at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang tahanan, ang kanyang pag-asa. Naramdaman niyang tila ito na ang katapusan ng lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang liwanag ang tumama sa kanila.
Ang liwanag mula sa headlight ng isang mamahaling sasakyan, huminto ito sa mismong tapat nila. Pumukas ang bintana sa panig ng driver. Sa likod ng manibela, basang-basa rin, ay si Alon. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon, sakit, at isang pag-ibig na hindi na niya itatago pa. "Sumakay ka," sabi niya. Ang boses ay mariin ngunit puno ng pangangalaga. "Hindi ko kayo pababayaan." Ang loob ng sasakyan ni Alon ay isang munting santuwaryo sa gitna ng bagyo. Tahimik na tumutulo ang luha sa mga mata ni Tala habang pinupunasan niya ng tuwalya ang buhok ni Sinag na nakatulog na sa pagod sa kanyang kandungan. Dinala sila ni Alon sa isang maliit ngunit malinis na condominium unit sa sentro ng bayan, isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga ng Hacienda Montenegro. "Magpahinga muna kayo rito," sabi ni Alon. Ang boses ay malumanay, ngunit may bakal na determinasyon. Inilapag niya sa mesa ang isang bag ng mga damit na mabilis niyang kinuha mula sa silid ng mga katulong, kasama ang ilang pagkain at tubig. "Walang nakakaalam ng lugar na ito. Ligtas kayo." "Saan ka pupunta?" tanong ni Tala. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Lumuhod si Alon sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay kapantay ng kay Tala. "Kailangan kong bumalik," sabi niya. "Kailangan kong tapusin ito para sa atin, para sa kanya." At marahan niyang hinaplos ang natutulog na si Sinag. Naintindihan ni Tala. Mula sa bulsa ng kanyang basang uniforme, kinuha niya ang mga papel na nakuha niya, ang pekeng ultrasound at ang mga resibo ng kasino. "Alon, ito." Kinuha ni Alon ang mga ebidensya. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kamay ni Tala. "Hintayin mo ako," bulong niya bago tumayo at umalis. Naiwan si Tala at Sinag sa katahimikan. Nagdarasal sa isang Diyos na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagbabalik ni Alon sa Hacienda Montenegro ay hindi na bilang isang anak na sumusunod, kundi bilang isang hukom. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat at malamig. Pumasok siya sa opisina ng kanyang ama nang walang katok. Naroon si Don Lino, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. "Bumalik ka para humingi ng tawad?" tanong ni Lino, hindi lumilingon. "Bumalik ako para ipakita sa iyo ang katotohanan," sagot ni Alon. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Inilapag niya sa makintab na mesa ng kanyang ama ang mga ebidensya, isa-isa. Unang inilapag ni Alon ang resulta ng DNA test. "Ito si Sinag, ang anak ko, ang apo mo." Napalingon si Lino, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Sumunod na inilapag ni Alon ang malabong litratong kuha ni Tala. "Ito si Dalisay, kasama ang lalaking kinakasama niya, ang dahilan kung bakit kailangan niya ng pera." Sunod ang mga resibo ng kasino at ang mga dokumento ng paglustay sa pondo ng kampanya. At ito, kung saan napupunta ang pera ng mga taong nagtitiwala sa akin. Ang perang ninanakaw niya para bayaran ang mga utang niya sa sugal. At sa huli, inilapag niya ang pekeng ultrasound. At ito ang kasinungalingang ginamit niya para itali tayong lahat. Isang litratong kinuha sa internet. Napahakbang paatras si Don Lino. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang mga papel sa mesa. Ang kanyang kapalaluan ay parang isang pader na unti-unting gumuho. Hindi ito maaari," bulong niya, nanginginig na dinampot ang resulta ng DNA test. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Dalisay. Ang mukha ay nagliliwanag sa pag-aakalang naroon si Alon para parusahan. Ngunit natigilan siya nang makita ang mga ebidensya na nakalatag sa mesa. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng purong sindak. Anong kalokohan ito?" sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Alon,
Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito para pagtakpan ang relasyon mo sa katulong na yon. Tapos na ang laro mo, dalisay. Malamig na sabi ni Alon. Hindi, Don Lino, maniwala kayo sa akin. Sigaw ni Dalisay, lumuluhang lumapit sa matanda. Ako ang pamilya nyo, hindi ang babaeng iyon. Ngunit bago pa man makasagot si Lino, isa pang grupo ang pumasok sa opisina. Si Tala, kasama ang dalawang unipormadong pulis. Ang takot sa mga mata ni Tala ay napalitan ng isang tapang na ngayon lang nakita ni Alon. Ang pagdating ng mga pulis ang naging huling tulak. Para kay Dalisay, tapos na ang lahat. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang mga plano, ang kanyang hinaharap, lahat ay gumuho sa isang iglap. Isang nakakatakot na ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang ekspresyon ng isang taong wala nang pakialam sa kahihinatnan. Kung babagsak ako, bulong niya, ang mga mata ay nanlilisik at nakatutok kay Tala. Isaskma kita. Sa isang mabilis na kilos, bumunot siya ng isang maliit na baril mula sa kanyang mamahaling bag. Nagsigawan ang lahat. Agad na kumilos si Alon. Itinulak niya si Tala. Sa likod niya, ginawang panangga ang sarili niyang katawan. Binunot ng mga pulis ang kanilang mga baril, ngunit may isang maliit na boses na pumunit sa kaguluhan. Inay! Si Sinag, na nagising at hindi nakita ang ina, ay nagawang lumabas ng condo unit at sumunod sa taxi na sinakyan ni Tala. Pumasok siya sa opisina, tumatakbo papalapit sa kanyang ina sa pinakapangit na posibleng sandali. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang paglingon ni Dalisay sa direksyon ng boses, ang pagputok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Sinuri ni Alon ang kanyang sarili. Walang tama. Tiningnan niya si Tala. Ligtas ito. Ngunit pagkatapos ay narinig nila ang isang mahinang daing. Sabay silang napatingin sa sahig. Doon, nakahandusay si Sinag. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. At sa kanyang balikat, sa ibabaw ng kanyang simpleng damit, isang mantsa ng dugo ang mabilis na kumakalat. Ang mga pasilyo ng ospital ay puti at walang katapusan. Ang amoy ng antiseptic ay nanunuot sa hangin. Bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nakaupo si Alon sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng emergency room. Ngunit hindi niya nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nanginginig na katawan ni Tala na nakasandal sa kanya. Walang imik. Ang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Nakatitig sa kawalan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakaupo si Don Lino Montenegro. Hindi bilang isang makapangyarihang don, kundi bilang isang matandang lalaki na biglang kinuha ang lahat ng kanyang lakas. Nakayuko ito. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang imahe ng duguan niyang apo na dala-dala ni Alon palabas ng opisina ay isang multong hahabol sa kanya habang buhay. Ang bawat segundong lumilipas ay isang pagpapahirap. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mga hikbi ni Tala at ng mga yabag ng mga nurse na nagmamadali. Pagkalipas ng tila isang eternidad, bumukas ang pinto ng operating room. Isang doktor na may bakas ng pagod sa muka ang lumabas. Sabay-sabay silang napatayo. Sino po ang pamilya ng batang si Sinag Serrano? Tanong ng doktor. Kami po. Halos sabay na sagot ni Alon at Tala. Lumapit si Alon. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Tala para suportahan daw ito. Tumingin ang doktor sa kanila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. She's a strong kid. The operation was a success. Natanggal na namin ang bala. Nasa mabuti na siyang kalagayan. Ang mga salita ay parang isang himala.
Napahagulhol si Tala, hindi na sa sakit, kundi sa labis na pasasalamat. Niyakap siya ni Alon ng mahigpit, isinubsob ang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang amoy nito na parang hangin matapos malunod. Buhay ang anak nila. Ligtas siya. Nang mailipat si Sinag sa isang pribadong silid, doon sila nagtipon. Ang maliit na katawan ni Sinag ay mahimbing na natutulog. May benda sa balikat at nakakabit sa dextrose. Dahan-dahang pumasok si Don Lino. Huminto siya sa paanan ng kama. Tinitingnan ng kanyang apo. Ang batang hindi niya kinilala. Ang batang muntik nang mamatay dahil sa kanyang kapalaluan. Ang mga tuhod ng matanda ay bumigay. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Patawad, apo. Hikbi niya, hinawakan ng maliliit na paa ni Sinag. Ang don ng Hacienda Montenegro, ang lalaking hindi kailanman yumuko sa sinuman, ay umiiyak na parang isang bata. Tumingin siya kay Tala. Patawarin mo ako. Iha, patawarin mo ako sa lahat. Walang salitang lumabas kay Tala. Lumapit lang siya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. Isang kilos ng pag-unawa, isang kilos ng pagpapatawad. Si Dalisay ay agad na inaresto. Habang inilalabas ng mga pulis mula sa mansyon, wala nang bakas ng pagiging sopistikada sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay isang blangkong tingin. Ang mga mata ay walang buhay, ang larawan ng isang taong nawala ang lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Ang balita tungkol sa eskandalo, ang paglustay, ang pekeng pagbubuntis, at ang pamamaril ay sumabog sa buong probinsya. Agad na inanunsyo ni Alon ang kanyang pag-atras sa kandidatura. Hindi na yon mahalaga sa kanya. Makalipas ang isang taon, ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Sansinag ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Ang dating probinsya ng Silangan ay may bago ng pangalan. Isang pagbabagong pinangunahan mismo ni Alon bilang bahagi ng kanyang pagbabayad pinsala sa komunidad. Naglalakad si Alon sa buhanginan, hawak ang kamay ni Tala. Ang kanilang mga anino ay mahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Sa unahan nila, masayang tumatakbo si Sinag. Hinahabol ang mga Alon kasama ang kanyang lolo Lino. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon. Ang bawat halakhak ng kanyang apo ay musika sa kanyang pandinig. Napahinto si Tala at hinawakan ng kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Ngumiti siya. Okay ka lang? Tanong ni Alon. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Tumango si Tala. Masaya lang ako. Napaka-perpekto ng lahat. Hinawakan ni Alon ang kanyang mga kamay. Hindi pa. May isang bagay pang kulang. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Lumuhod siya sa buhanginan, sa harap ni Tala, habang ang mga Alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa. Tala Serrano, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Niloko mo ako noon dahil sa pag-ibig. Ngayon, gusto kong hilingin sa'yo na gawin mo akong pinakatapat na lalaki sa buong mundo. Dahil sa pag-ibig, sa harap ng dagat na ito at sa harap ng ating mga anak. Will you marry me? Ang mga luha na pumatak sa mga mata ni Tala ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Wala ng mga pader, wala ng mga lihim, tanging sila lang. Oo, Alon, pakakasalan kita. Bulong niya. Isinuot ni Alon ang simpleng singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at hinalikan ito. Isang halik na may lasa ng alat ng dagat, ng init ng dapit hapon, at ng tamis ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit sa huli ay nagtagumpay. Mula sa di kalayuan, pumalakpak si Lino at Sinag. Ang kanilang munting pamilya na binuo mula sa mga piraso ng kasinungalingan ay sa wakas ay buo na.
pinagtibay ng pagpapatawad at pinatibay ng katotohanan. Habang magkayakap sila, pinanood nila ang paglubog ng araw. Alam na sa paggising nila bukas, isang panibagong bukang liwayway, ang bukang liwayway ng kanilang pag-ibig, ang naghihintay. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagturo sa atin na ang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali ay maaring maging pinakatotoo sa lahat kung bubuksan natin ang ating mga puso sa pagpapatawad at sa kapangyarihan ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may aral kayong napulot sa kwento ni Alon at Tala. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.